This is what we call the hybrid rose. See, it's different colors. You see, this one is almost there is red and white, and you see this one, there is yellowish. Okay. There is a yellow on it, and this one, and this is the buds, you know. Someone reddish yellow, and someone reddish yellow. This is the buds. You see this one, almost red, pink, and white. So this is the too much the beauty of this roses, you know. And now is September 28th. So it bloomed too much roses. September 28th. So this is our dragon fruit. Just finished blooming flower, and now it's becoming ripe. This one and this one. And now we remember the before. Now this is becoming yellow. Becoming yellow. Later it will give flowers again when it becomes yellow. This two is newly planted. Yeah, and this one. I make it 3 feet. The height is 3 feet only. Before I make it 5.5. So it's very hard to pollinate. Now it's becoming bigger again. So these are all original, but I put it very raw. And this one also. And this our sweet potato. Yung itinanim ko na 3 piraso na talbos, ito na ngayon siya. We harvest so many times. You see this one. So we save a lot of money. Pag nagsigang kami, dito lang kami kumukuha. Malapit na mag-winter. Ito, medyo malaki na. Ayan pa, ayan pa. Ito yung tanim ko na kalamansi. 6 months old already. Ito yung
snake plant. Ito yung nagpropagate ako ng 2 paso ng ano tawag dito, yung butas-butas ng dahon, Monstera. Ito yung shed na ginawa ko, yung mga hindi kailangan masyado ng araw, dito muna, dito ko nakartanin. Ito naman yung mga different types of succulent. Yan. Hanggang doon. Yan. Different colors of succulent. Ginawa ko sila na sariling beds. And I use this water. I use 1 empty gallons of water, the plastic container. I use it and plant all these different types of or different colors of succulent. Arrange it on a row. This is the mother of the 2 that I propagate. He do not want more sun. Slight sun only is enough. These are the 2 calachuchi that I planted on a big pot because this is a big plant. So this one is pink, and the other one is white. I hope this one will bloom flower this October. Ito, meron kaming alaga na hummingbird sa aming backyard garden. Every week ang supply ng pagkain ito. 1 cup of sugar and 1 cup of water. Mga 2 weeks ubos nila. Ubos sila yung tubig. Meron din kaming tanim ng seremoya. Ito ay bali 3 years na ito. Kasi halos mamatay din to sa gawa ng tinanim namin sa lupa, ay namamatay siya. Yung pala, yung sustansya kinakain itong pine tree. Nasa tapat ng pine tree, talagang itong pine tree, perhisyo sa halaman, talagang kinakailangan ilagay mo sa paso yung mga prutas na itatanim mo sa malaking paso. Otherwise, hindi mo siya pakikinabangan, mamamatay lang. Ito yung isang tanim ko sa paso na kalamansi. Parang almost 4 years na ito, kaya lang tinanim ko rito, naapektuhan ng ugat ng pine tree. Ayan ang pine tree. Kaya ang ginawa namin, ilipat namin sa paso. Muntik na sa mamatay. Ngayon malago na. Tinutunan ko kasi pagka mababali din sa ngayon. Pero actually, nito ang mataas na. Tinutunan ko lang siya ng sanga. Ito yung bagong bili na mga bata, mga 1 month ago. Medyo malaki na rin siya. Ano daw to yung
what do you call this? Kalimutan ko na yung mga sinabi nila. Rubber tree. Yan. Rubber tree. Ayan. Tanim na sa dyan. Malaki na. May tanim din kami saging. Kaya lang itong saging neto, pagka winter talagang hindi siya namamatay siya eh. Malalaki na yung dahon. Pagka nag-ano kami, dito kami kumukuha ng dahon. No? Pagka nagbibiko. Ito sobrang mamulaklak tong rosas na pula nito. Pag pasok ng spring, yan, mamumulaklak na sila, magbubuko na, tapos mamumulaklak. Ito, patapos na yung ano, dami pa rin yung bulaklak. Oh. Yan. Ito, dati napakadaming bulaklak nito. Naepektuhan na rin siya ng ugat ng pine tree. Nakatapat pa siya sa pine tree. Oh. Kaya advice ko sa inyo, pagka meron kayong pine tree, ipasyo nyo na lang. Sa paso na lang. Mabuti na mamulaklak pa rin siya, pero halos papatay na siya eh. Ito yung mga tanim namin na sa paso, sa loob ng bahay ito eh. Inilalabas namin para makaano siya pag madali siya lumaki at magkaroon siya ng additional leaves. Snake plant ito na pangloob sa mga kwarto. Inilalabas namin pagka-araw. Ito, ang loob to, inilalabas namin pagka-araw. Ito yung nakaraan na sinabi ko sa inyo na pagkatag-init, nawawala yung mga dahon. Pagkatag-araw. Ayan siya ngayon. Ito, actually, meron ng 852 eh. Pinutol ko lang dahil mag-ano na naman yung Santa Ana wind. Ang Santa Ana wind dito, parang typhoon sa atin. Halos buhatin yung paso sa lakas. Kaya pinuputol namin yung mga sanga. Ito, pinutol ko ulit yung mga sanga. Oh. Almost 8 feet na yung taas ito eh. Ayan, pinutol ko. Dahil yung halos sa buhati ng paso yung Santa Ana wind. Kaya pinoproteksyonan ko lang. Pinuputol ko yung sanga. Malapit na naman ang Santa Ana wind. Ito yung white rose namin, no? Nakabukod siya. Dito kami kumukuha ng bulaklak. Mabango itong rose na ito. Sobrang ng bango. Ito ilalagay ko doon sa kwarto ng misis ko, saka sa kwarto ko sa baba. Mabango ito, itong rose na puti na ito, roses na puti. Ito naman yung R3. Nilagay ko sa malaking paso. Ito yung maliit na paso na pine tree. Ito naman yung Christmas tree. Nilipat ko na rin sa pasong malaki.